Hello, OG! I'm Ces. I'm Cora. Ay, Mocha. I'm Chris. Andito tayo ngayon sa Porac, Pampanga. Welcome to Ballet Ballet Carolina! Tara, malawas tamong. I remember dati nung birthday ni Mama, 60th birthday niya, sabi ko, huwag ka mag-alala, antayin mo ako kasi bibigyan kita ng bahay. So, nangyari naman, pero it's not out of my own strengths, but because of our strength, because of my siblings' strengths din, because of us, it made possible. Yan yung panganay, lagi niya, Ma, iniisip mo ba na magiging ganyan ang buhay mo? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, hindi. Pero sabi ko, mapalad tayo kasi ang Panginoon siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sobra-sobra pa nga yung binibigay niya sabi ko sa kanila. Ayun, sabi ko, maraming salamat kay Lord na pinagkakaloob niya ang mga ito para mas makatulong din kami sa iba. Ako si Carolina Masabio, tinatawag akong Cora ang nickname ko. Ako naman si Oscar Masabio. Ang tawag sa nickname ko ay Oka. Hi, I am Princess Sarah Masabio. You can call me Ces for short, and I'm accountant by profession. Hi, Christopher Masabio. You can call me Chris. Manager ako ng itong place. At the same time, manager ng shop namin for clothing. Sa simula, ang naging namin yung anak kong nasa Norway. Pag tuwing nagbabakasyon siya, niyayaya kaming pumunta sa ibang mga vilas o tourist destination ang pinupuntahan namin. Wala pa kaming idea noon. Kaya lang sa kakapunta namin nga sa mga ibang mga resort at mga vilas, nagkaroon sila ng isip na gagawin ang ganitong place. Bago nagawa ito, 5 years pa yung plano namin. Nung nagkaanuhan na silang magkakapatid, sabi niya, sige, tuloy na natin. Nag-share silang magkakapatid, kasama kami. Imbes na matapos ng July, naging November ang sinabay na rin yung birthday ko noon. Kanya naging Ballet Carolina ang place na ito. At ganun din, kasi yung naging buhay namin noon, iba. Siyempre, hirap pa kami noon, nag-aaral sila. At lagi kaming nangungupahan. Nangungupa kami ng 27 years. Hanggang sabi ko sa kanila, anak, sabi ko, ngayon may sarili-sarili na kayong mga bahay, trabaho, yung nyo. Parang gusto kong ipangalan nyo na lang sa akin ito. Kasi sa tagal nang hindi ako nakaroon ng bahay, parang may souvenir ako dito pag wala na ako. Ganun ang inanako sa kanila. Hanggang pangarap lang ako dito Punta kami kay kinabusan sis. Di ba mayroon kami bigyan nobina? Charismatic kami. Charismatic kami kasi pupunta kami doon. Charismatic. Hanggang drawing lang. At sabi lang ng mga namin, ay drawing yun ang pangarap mo sa buhay. Kaya pinadrawing ko, hindi ko nga kalain. After 5 years, mayroon na kaming lupa. Apart lang muna pangarap ko Tapos lagyan pa ng resort. Ibig sabihin, nandito na pala? hindi ko expect na talagang ganito na binigay ni Lord pala sa amin itong resort. What we did is
yun nga, sabi nga nila na we're traveling, we have visited a lot of villas and resorts. So, inipon namin kung ano yung best for us. Tapos, we conceptualize na kung ano yung practical at the same time, aesthetic and easy to maintain. So, yun yung main target namin as to why it was built this way. Ganun lang siya. Parang nag-fusion lahat nung from travel experiences, tapos na parang open siya, fresh siya, aesthetic siya, maganda sa eyes. Kaya yun lang yung go-to namin. Actually, nag-vote kami dun eh. Nung nag-vote off kami, yun lang talaga yung design na nagustuhan. Yung simpleng puti lang, tapos chill lang. Ganun lang na vibe. Yun, ganun. Basta nag-clash-clash lang yung mga idea, nag-brainstorm, tapos yan na yung mga lumabas. .800 square meter, the total lot size. Tapos yung the floor area is 600 square meter. Yung 200 square meter, yun yung nakatuon dun sa parking lot namin. In our property, we have our own parking area, which can accommodate up to 13 cars. And within that area, we also have that basketball court. Okay, as you can see, yung ano natin, pagpasok pa lang, makikita nyo na yung open space, yung lugar. Ang una natin makikita ay yung entertainment area. Meron po tayong billiard table dito. Tapos, darts. Madalas dito kami tumatambay kapag andito kami. Basta dito lang place na to, comfy. Lagi kami nakatambay dito. Okay, dito naman tayo sa aming dining area. Long table po siya. Meron po tayong 10 seats dito, pero we offer extra tables naman with plenty of chairs available. Siguro ito makakapag-cater ito ng mga 25 seats. Na kung meron man mga guests or may mga occasions, pwede siyang max ng 50. Alright, ito yung aming bar. As you can see, meron po tayong cladding dito. Kung na-notice nyo, yung mga chair namin, meron lagi siyang touch of brown para mag-link-link yung mga colorway namin. Tapos, We also have a fully equipped kitchen. Meron kaming 2-door na refrigerator. Meron kaming water dispenser. Meron din kaming microwave, sink, of course, and the stove. Pwede kayong magluto dito whenever you want to have breakfast or food or dinner. So, yeah. We also have 2 common bathroom and toilet. So, we have for men and for women. And in the middle, meron din kaming sink to wash your hands and stuff. And mirror din dito. So, kung mapapansin nyo, marami kaming comfort rooms and toilets dito to make sure na everyone will be accommodated. So, hindi na magmamadali or magpapanik kung marami man kayong guests dito. yes. At saka, kung mapapansin nyo rin yung mga halaman namin na laging nasa tabi-tabi, just to make sure that yung relaxation vibe na binibigay ay andon. Yun, ito ang aming gazebo. Dito maganda kasi open space nga, tapos made of rattan din yung mga namin, at saka presko ang vibe. Meron din tayong mga plants dito, mas malaki kumpara dun sa iba namin. Dito kami lagi tumatambay kapag paggabi na, just to enjoy yung weather, antok, to catch up. Ito, kape-kape, yan. So this is our pool area. Nandito rin yung ating Sunken Outdoor. Yung pool ay merong 5 feet deep, tapos kids-friendly din dun sa side na yon. So, we are here in our sunken lounge. Meron kaming TV here and we can have Netflix and videoke. And this area is mostly where our family gathered then. And you can see the pool view here. We also have board games as well na you can enjoy.
Welcome to our master bedroom. Meron po tayong king size na bed. Meron din tayong smart TV dito, air condition. Meron din tayong toilet and bath na merong bathtub, which will be introduced by my sister. So this is the toilet and bath of the master room. Meron kaming toilet, merong bidet, meron din siyang dalawang sink, and merong light din yung mirror. So this is the highlight of the room. So meron kaming bathtub, and pwede mong lagay dito yung mga clothes mo if there's anything na kailangan mo ilagay. And may plans din siya to maximize yung aesthetic view ng room. And also, we also have shower. Yes. May hot and cold din siya. May At saka heater yung siya. dito, yung sky roof namin, yung transparent. At saka napaka-spacious kasi ng ng comfort room na to. So, satisfaction guaranteed to. So, this is our staircase going to the second floor. But before that, gusto ko lang i-highlight yung small garden namin dito. As you can see, lahat ng mga lugar namin dito halos merong mga plants just to make sure na meron kaming sanctuary vibe. Meron kaming greens, meron kaming metal, meron kaming wood. And so far, so good. Napakaganda ng combination. Let's go to the second floor. Tara! Okay, so we are here on our second floor. Meron po tayong 3 rooms. First is the barkada room, which can accommodate 10 to 12 heads. Then room 2 and room 3, which can accommodate 6 to 8 people. It has also separate toilet and bath. Kaya kung marami man kayo, it can accommodate you. It also has its own sink then and mirror. And this will be our view na makikita mo paglabas natin ng rooms. You can see the pool, the function hall, and the gazebo, and the bathrooms as well. The property is supported by hybrid solar setup. So, kapag nagka-brownout, you can still enjoy it with your family and loved ones. Ang maganda naman dito sa lugar namin, pagpasok mo, talagang makikita mo yung change eh. Kasi kapag magta-travel ka papunta dito, hindi mo makalain na parang merong hidden gem dito sa lugar na to. Tapos, ang tahimik. Basta kung gusto mo lang yung pa-relax-relax lang, unwind, alam mo, yung gusto mo lang tumakas ng saglit, yan yun. Ito yung place na yun. Pero yung typical na issue, ilang kaming heads, 5. Alisin ko na yung mga parents namin. So 5 heads, iba-ibang ideas yan, di ba? Tapos magka-clash kami. So, we grow up kasi hindi namang taga-ka-close. So ito talaga yung first time na nagka-project kaming lahat. Tapos ngayon pa lang namin makikita talaga yung ugali towards dun sa pagpapasok sa business. Yun, dahil siguro hindi kami sanay, yung iba overpowering yung how to make decision. There were other people na sasama lang tayo sa wave. Alam mo yun, kasi diyan mo na maano yung characteristic ng mga kapatid mo. No? Tapos, ang maganda dito kasi we learn how to adjust. No? Then, we tell yung kapatid namin kung anong problema. Ngayon, hindi na yung tipong, ay, ayaw ko na yan. Hindi, ayaw ko yan kasi alam mo yung problema. Hindi, tatahakin natin lahat yan, sabay-sabay tayo. Ganun yun. We have learned na adjust and also balance things out then. And to also learn na may mga bagay na pwede ng pagpaubaya. At the end of the day, relationship matters most than anything else. So, yun yung something na we will always hold on to as a family din. So, yun. If you ask na if it's personal to us, definitely. Kasi it is a lot of tears, hard work, and love to make this happen din. So, yes. Sabi ko, dati papag lang yung higaan natin, ngayong kutsyon na, sabi ko yung ganon. Kasi talagang hirap na hirap kami nung bago kami mag-asawa.
Hanggang sa, ayun, unti-unti pinagkakaloob niya ni Lord ang lahat ng pangangailangan. Bagong kasal pa lang kami, pangarap ko mayroon farm, tapos resort. Kaya sabi ko kay Lord, thank you Lord. Sabi ko, binigyan mo sa amin ang pangarap po namin. At saka mga importante, magsama-sama kaming pamilya na masaya. Mahal namin ito. Parang anak na namin ito sa pamilya. Kung 5 yung anak ko, pang-6 na ito. Mga kapatid namin sa abroad o naririto, mangarap lang po tayo na kasama ang Panginoon sa lahat ng pangarap natin para makamit natin ang lahat ng nais at plano ng Panginoon para sa atin. Para kung matupad ang pangarap mo sa buhay, takot straight ka lang. Huwag ka mag-bisyo sugal, alak, mag-iba pang bisyo. Kaya ito natupad ang pangarap namin na kahit lang unti-unti bumubuo ang pangarap. So ako naman po, I would advise them to focus kung ano yung objective as to why you're building this project. Yun nga, your family and yung relationship more than anything else, yun yung mas importante. And yun nga, there are times na magkakaroon ng mga humps, sa understandings, pero yun din mag-strengthen sa relationship niyo with one another. Yun din yung mag-aalaw sa inyo to grow also personally in your relationship with one another then and dun sa mga tao pang makakahalubilo mo. Sa mga magkakapatid or family talaga, maganda, pero there would be a lot of issues that you're going to encounter. Given yun eh, kahit naman ikaw lang mag-isa, di ba? Magtatrabaho ka, meron kang may encounter na problem. Eh mas masakit lang dahil alam mo, mas mahal mo yung mga kasama mo ngayon. So if you're willing to grow with them, alam mo, dagdagan mo lang yung patience mo, yung understanding mo. Kasi tulad nga nung sinasabi lagi ng mama at papa ko, kailangan buhatin natin yung isa't isa, kung i-understand natin kung sila nagkukulang. Dapat tayo pa rin hanggang finals. Yun lang yung... Sa amin na to. Na after ilang years of renting lang, after ilang years na nakikitira lang kami, na ang daming bawal, ang daming kailangan i-consider ngayon, masasabi namin na amin na to, na pwede na kayo magstay dito, eto na yung atin. So, yun lang po. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.